Na siyempre, nung first day hanggang ngayon masakit, napakasakit pa rin siyempre, walang hihigit sa na mawalan ka ng isang mahal sa buhay, tas mga kapatid. At para po sa kalaman ng lahat hindi lang po 3 ang nawala sa akin, more than 20 ang nawala sa aming pamilya, kasi bukod doon sa aking asawa, sa aking 2 kapatid, yung karamihan doon sa civilian pinsan buo ko, auntie ko, uncle ko. Oo. Tapos yung 2 doon, abogado namin. Now, yung doon sa mga media naman ngayon, halos nung close ko, kumpare ko at kumare. Ngayon, kung ang pag-uusapan natin kung ano yung feeling bilang isa sa mga biktima, napakasakit. Every time maalala ko kung ano yung mga nangyari, lalong-lalo na kahapon. Karoon ng hearing kahapon. Nang ipinresenta ni Inspector Foro yung mga pictures na kinunan kahapon. Nakita ko doon yung mga picture nila Mrs., picture ni Attorney Brizuela, na gutay-gutay halos yung katawan. At hindi ko maiwasang hindi maiyak. Alam mo, Noy, kung alam ko lang na ganun man ang gagawin nila, kung nalaman ko lang talaga, bakit ko gagawin? Bakit ko gagawin? Yung mga nangyaring yun ay, kumbaga, divine intervention yun. Kung alam ko lang, Noy, hindi ko gagawin. At yung asawa ko, 8 ang anak namin. Yung mga kapatid ko, hindi naman ako tao kung aking gagawin yun. Alam mo, Noy, sa totoo lang, ako naman kung mamatay man ako, nag-iisa lang ako. Marami pa rin sigurong Filipinos na lalaban. Ako, hindi ako nangihinayang. Kung mamatay man ako, ang aking kinamatay with a cause, walang problema. Walang problema. Basta ako, kung ano yung tunay, kung ano yung dapat ilabas, dapat ilabas.